And then guys, no. So sorry, bagong gising, boses sira-sira pa ang boses, but it's okay. No po, we are going to discuss the concept of orb. Okay? Orb. So, orb, okay, is an entry model that is also known, by the way, hindi lang po siya sa hindi lang siya kilala. Not rather hindi siya kilala, but kilala siyang entry model. The question is, how do we really use the orb, no? I would post this video before my you call this before my Fibonacci series, no? And luckily, I have my guide that I written like months ago. So, orb, there we go. Not the CRT. So, let's talk about the orb. So, orb, no, is an entry model that uses major sessions. Okay? Kasi ganito yan. The concept ng orb is that when we have a candle sa opening ng isang market, let's say Asian Open, or London Open, or New York Open, yung first candle will determine kung ano yung magiging resistance sa support nung opening na yon. For example, nag-open na New York session ng 9:30. Ito yung 30 minutes niya na candle, dalawa. Mamarka mo yung high and low. Kita nyo itong 15 minutes. Yung 15 minutes naman, ito yung high and low niyan. You wait for a breakout. And so 5 minutes, ganun din. Okay? Kaso, kadalasan ng orb traders, they use the 15-minute candle opening. Like, hindi nila ginagamit lahat to. Kasi si 15 minutes, hindi siya ganoon katagal, and they could anticipate more from the market. Unlike 30 minutes, delayed ka na. 5 minutes, masyadong maaga ang entry. Ngayon, the question now is, how do we use the orb? May confirmations ba? And when to entry using the strategy? Now, guys, I am not saying that orb has a high win rate strategy. Probably 40% to 50% win rate to. Okay? So, I would like to make things clear out. Wala akong tinuturo na above 100, or like na above 80% win rate. Wala. No. Ngayon, guys, when using the orbs trading strategy, okay? So, paano ba ginagamit yan? Pupunta tayo ng 15 minutes time frame, and now I am trading gold. Bibihira kasi like, ang alam ko ha, trinay ko na kasi dati mag-orb sa crypto. Wala akong good data. But by browsing online, nakikita ko that they use orb with gold. So, how do we do orb? So, 15 minutes, guys, no? We wait for the opening of a session. So, let's try here. I'm going to replay. Opening of the session is 9:30. Ito, this is 9:15. 9:30, diba? We mark its highs and its lows. And then, we go to the 1-minute time frame. What do we wait for? We wait na tumagos yung market sa either side of this. Because, ibig sabihin nun, sinasabi ha, sa orb, that kapag tumagos dyan sa area na yan, okay, yung market, it means that ang gusto ni market na gawin is magpatuloy doon sa area na yon. Ganon lang siya kasimple. Na kapag tumagos siya dito, tuloy-tuloy na siya lilipad. Or pag tumagos sa baba, tuloy-tuloy na siya bababa. So, let's wait for the market na tumagos sa either side, okay? Wala pa. Tuturo ko lang sa inyo, guys. Sobrang dali lang ang entry na to. Ops, kita nyo to ha, nag-sweep lang yan. That is not what we are waiting for. We are waiting for a very strong movement upwards. Like yung magkakaroon ng fair value gap. Yung para bang kapag lumipad siya pataas, may fair value gap. Because if wala tayong nakitang fair value gap, no, we do not entry. Ayan, kita nyo yan? Yan yung sinasabi sa orb na maglo-long daw. Mag-long tayo.
Okay? This is the first entry concept, ha? Hindi ko pa sinasabi na ito. But this is OR, by the way. Ang SL nyo is below the fair value gap. Tatarget kayo ng 3RR. Or, never mind, 2RR lang. Diba? This is the sample entry ng orb, ha? SL, TP. Let's see what would happen. And we got SL'd. So, Sir Snow, palpak naman pala yan eh. Once again, I did not tell that this strategy has a 100% win rate. But, there are 3 entry models kasi with orb. And yung pinakita ko sa inyo, instant entry after breakout. Nag-entry kasi kagad tayo nung nag-breakout siya without any further confirmation. Diba? Nag-entry kagad tayo. So, syempre, if that's the case, wala na. Now, let's go back the day before. No, select data. So, ako kasi, ang tinitrade ko, New York session lang talaga, no? 15 minutes na. Ang problema lang din ito, guys, ha? There would be a time na makikita nyo that the market is not that good. Like, ito ko na rin maninipes. So, dito tayo. Ang hinahanap ko talaga pagka ganyan is yung mga kapal. 9:30. New York. 15-minute candle. 9:30 candle. Yan na yung range ko for the 9:30 candle, diba? Ay, ganun lang. Punta kayo 1M. You mark that range, diba? 9:30 ah. Then, you wait for a breakout. Ito, diba nag-breakout? So, tinuro ko kanina that ang entry model, number 1 is that, yung pwede yung gawin is that kapag ka nakita nyo lumabas, kapag lumabas sa range, entry ka agad. Diba? That's 1. Number 2 is that you wait for a retest. Tingnan nyo if i-respect to. Itong line. So, paano po ba yun, sir? So, tingnan nyo if magsisweep that. Magsisweep doon sa line na yan. Tingnan natin, ha. Yan. Di ba nag-reject? Nag-reject. If nakita nyo yung next candle na para bang white, kunwari, nag-reject siya, di ba? Kapag nakita yung next candle na white, doon ako mag-entry. But kita nyo to, kahit na nagkaroon tayo ng wick dito, tumuloy siya pababa. So, no orb tayo dito. Okay? So, valid pa ba tong orb na to? Actually, guys, yung orb kasi pwede nyong laruin tong range na to. So, this is what we call the ORH. Ito nasa taas. ORH are called opening range high. So, para siya yung CRH and CRL natin sa CRT natin. Ito naman, ORL. Opening range low. So, dito, hindi ko nahanap yung retest ko. So, retest of the ORH, then ORL. Okay? Guys, pakitingnan, no? So, this is the second entry model ng orb. Wherein, we wait for a breakout. We wait for a price action sa line na ginawa ko. Dito walang price action. Tingnan natin ito na sa baba. Ipagpa-price action siya. Kailangan ko ng malaking candle pa baba. Wait tayo for a retest dito. Like ganon. Tingnan natin ah. Sana bumalik. Wala na. Mukhang hindi na siya babalik, no? Wala, yeah. Mukhang hindi na siya babalik. Ayan, babalik siya. Diba? Wala. Oops. Hanggang dyan lang ata ang balik niyan. Wala na, hindi na siya babalik, no? So, yun yung isa sa problem with orb that most of the time, hindi binabalikan yung linya. Diba? As you guys could see. Hindi binabalikan yung linya. But, if you guys want to entry orb is a volatile strat eh. You catch yung moment na yan. Kaso baka itong makatch mo. Now, if ako po ang tatanungin nyo, Sir Snow,
which one of the two would you use? Antay mo ba na bumalik sa linya or entry kagad? Actually, meron pang 3. Meron pang 3, which is wait for a BOS after the breakout. So, review tayo ah. Ang concept ng entry model ng orb is very simple. May candle na mabubuo sa opening ng isang session. It could be Asian or New York session. You mark the high and you mark the low. Kapag ang market ay lumagpas dyan, long ka, SL mo dito lang, TP mo 2RR. Kapag ang market is bumagsak sa baba, okay, you go short. Very, very simple concept, right? You go short. Diba? So, now, nagkakatalo na lang yan sa kung paano mo entryhan. Ako kasi, I only use this sa New York session, or I would only use this sa New York session, which is 9:30 currently. Or, pwede rin 10:30. So, abangan nyo both, no? Kasi naiiba-iba yan eh. Pero currently ha, sa panahon ngayon, 9:30 na siya actually. Okay, 9:30 na ang New York session natin. Kasi nagkakaroon sila ng daylight savings, ganyan. So, ngayon, 9:30 PM siya. Nung nakaraang buwan, 10:30 siya. But, yeah. So, ano yung model number 1 natin? Model number 1, pagkalabas ng market, instant long. That's the model number 1, di ba? SL mo dito. TP mo ganun, 2RR. That's the number 1. Number 2 is you wait for a retest sa linya. Kapag ka nakita mo umangat na ganyan, tas parang nag-react na ganito na, like lumipad talaga siya, you go long dito. SL mo dito na lang. TP mo 2RR pa dyan. That's the number 2. You wait for a retest. What is the number 3? Number 3, super delayed. Wait for a BOS. Tingnan nyo ito na sa baba. Balik tayo dito sa entry ko na to. Diba ito yung ano, ito po yung nangyaring breakout sa akin. Diba? Bumagsak siya sa linya. No guys, kita nyo itong ginawa niya dito. Aantayin ko po yan na magkaroon ng BOS sa baba. Kita nyo yung BOS na yan? Meron ba siyang iniwan na order block or whatever? If yes, yan po magiging entry ko. That's the third one. Okay? That's my third entry. So, ito naman, ginawa natin, we base on the market structure. Hindi lang basta-basta entry dahil lumagpas, but rather, nagbe-base tayo sa market structure plus SMC. So, sinasama natin siya ng SMC. And nakalimit tayo dyan ha. Ayan, limit. Tingnan natin. Wala na. Front run na tayo. So, once again, orb is a really, really volatile strategy. Hindi dahil merong ganyan, no? Laging nire-retest yung mga area na sinasabi ko. Like, itong linya na to, babalikan niya ba ba? In this case, hindi. Itong order block, binalikan niya ba? Hindi. So, if ako po ang tatanungin nyo, kapag kayo ay nag-trade ng orb, the best entry model is kapag nakita nyo na, if talaga nakita nyo na yung market is lumabas kagad, entry na. Okay? Entry na. So, ngayon, yung entry nyo is, yes, paano sir pag na-SL? Eh guys, normal nga ma-SL. Hindi dahil na-SL kayo, it means pangit yung entry nyo. Okay? Na-SL kayo kasi na-SL kayo. I would like you guys to think of SL as your friend, no? Na kapag na-SL kayo, wala, SL talaga. Ito, i-orb natin to New York dito. Tingnan natin. 9:30 tayo. Next, ito yung 9:30 candle. O, yan yung 9:30 candle ko ha. O, I mark the low. I mark the high. Tingnan nyo guys magiging approach ko ha. 1 minute. Wait ako ng malakas na impulse pababa. Like that. And short. Market. SL above. Dito. TP ko. Times 3. 3RR. Tingnan natin ha kung mangyayari siya dito or mag-work siya dito. Kasi syempre, I need to show that, no, kung paano siya ina-approach. And there we go. So, nagka-green ka na pero umangat pa siya.
Na SL tayo. So that's okay. No? That's okay. So bumaba din siya kinalaunan. It's just that yung naging entry natin is pangit. Okay. Next. No, ganun lang guys, no? Backtasin natin siya. Like if it works. Diba? 15 minutes. New York session. Sa Tokyo tayo ngayon. So once again, sinasabi ko nga sa inyo na this is not a high percent win rate strat. Okay. So ito, ang date nito is September 25. Ang New York opening yan is 10:30 talaga guys. 10:30 yan ang New York opening yan. So this is the 10:30 candle. Itong malaki na to. That's the 10:30 candle. Ayun. Ay sorry, 9:30 pa lang pala yan. This is the 10:30 candle. This is the 10:30 candle. Now, paano tayo entry-an to? So, we mark. Diba? Either one of the sides. By the way, this is gold ha. Kita nyo yan, umangat na siya. Yung buy. Kasi sobrang, ano lang to, sobrang scalping lang niya talaga. Ayan, below the FDG ako usually nag-SL. TP ko, kahit 2RR lang. Di ba? Pwede na. Tingnan natin if makakuha natin yung gusto natin dito. Don't be expecting much from this entry model ha. Kasi, this entry model talaga kahit for me, trinay ko siya, no? And for me ha, it does not work for me, personally. But I saw other traders na profitable from this setup. So, bakit mo tinuturo? I want to share everything that I know. And may mga nagre-request din ito, no? So, ngayon, tingnan natin to. Entong entry na to. SL. Okay? We got SL. So, we wait for the next setup. Mapapansin nyo, yung concept ng orb talaga is really prone to SL. Kasi po, mas nananalaytay. Okay? Mas nananalaytay talaga guys yung yung dugo ni dito ni CRT talaga. So ngayon guys, if hindi kayo makapag-decide on which entry time are you going to use, edi go for both sa New York session. So that meron kayong dalawang entry. Okay? Choose a candle, isa lang. Either one of would do. What about po London? Dalawa din actually sa London ang kino-consider ko eh. 3:30 saka 4:30. Sa Asian session, ayan na, binibigay ko na yung mga candle na pwede yung gamitin. Sa Asian session, 8:30, 9:30. Bibihira kasi mag 10:30 sa Asian session kasi ang Asian session, well, you guys know Asian, maaga lagi gumigising and all. So, yan. So guys, once again ha, tinuturo ko lang to. And so far, hindi pa tayo nakakita ng take profit hit. Sana ito na yun. So, orb. Wala pa tayong breakout ha. But guys, trust me, if you guys are going to stick with your strat, babay ko to ha. If you guys are going to stick with your strat, you're going to see results. If lang dahil lang natalo lang kayo ng mabilisan, nag-out na kayo, wala talaga. You have to stick for like months before you see the results. Okay? Ito, 3RR entry. Finally. Ito yung hinantay natin na gantong klase ng orb ang hinantay natin. Okay? So, this is 9:30 candle. No? Trade natin 9:30 candle. Wait natin yung 10:30. Second trade tayo. 9, 10, 15. 10:30 candle. Ito siya. Try natin ha. We would trade 2 ha. Wala pa tayong breakout to the either side. Wala pa. There we go. I go buy. SL dito. TP dito. So, mahirap kasi saktuhin yung RR guys pagka nag-scalp kayo. Like, hindi nyo masasakto yan masyado. So, more on yung kapaan niyang RR niyan. 2RR. TP hit. Diba? Kanina puro talo tayo. But dito, dalawang magkasunod na TP hit.
So my point being lang is that if you guys won't stick long enough with your strategy, how would you even know that it works? Na kung natalo ka lang ng 2 beses, 3 beses, you ano na you stop na. Okay, sa akin kasi when I was first starting use or when I first started using this, yun yung times na wala pa akong alam sa risk management. So I thought that this doesn't work. But guys, it works actually. No, it works. It's just that you have to really, wait and be patient. Because if you guys are not going to be patient, no, try natin. 8 a.m. tayo. 8:30. Where's the 8:30 candle? This is the 8:30 candle, guys, ng Asian session. 8:30 candle, no? We go sa 1 minute, we wait for a breakout. Is this a breakout? Ayoko, guys. Kasi gusto ko fair value gap na lumabas eh. Ayun, bumalik. Ayan, kita nyo to? Nag-retest siya. Tingnan nyo yung movement niya. Umangat, bumaba. Then, guys, nagkaroon ng breakup structure dito. Ayan, guys, mapapasell ako niyan. That's one example of orb. So, guys, pinapakita ko sa inyo parang mga possible na mangyari kay orb, ha? Like, yung mga possible na patterns na pwede yung makita kay orb. Wala ko sinasabi once again na 100% win rate to, ha? I'm just showing you, guys. Tingnan natin. Okay, na-SL tayo. No, that's okay. Once again, not all of the time. Si orb, for me, no, is actually not good for personally. Bakit po, sir? Kasi fan ako ng CRT. Si CRT po, we always expect reversal. Yun ang, tingnan nyo to. Ito yung main premise sa CRT eh. Si orb, ang premise niya is that kapag lumagpas siya dyan sa linya ko, tuloy-tuloy na siya. That is orb. Kay CRT po, kapag lumagpas siya sa linya, re-reverse niya yun. And I am a CRT user. Now guys, ito sirs, no, pwede ba namin to i-trade? Kunwari lumagpas siya dyan sa taas. Yan, pwede ba yun i-trade? Eh guys, actually dito sa mga panahon na to, pangit pa si gold eh. Okay. Pero guys, tingnan nyo yung nangyari sa market. Tinuloy niya din yung pagbaba niya. Diba? Tinuloy niya. So, that is orb. Now, I am talking about orb na din naman. So, lipat tayo ng Bitcoin. Let's try if it works. Diba? So, New York session, September 19 din ito. Anong oras to? 9:30. So, ito yung 9:30. Tignan natin kung pato siya entry yan, ha. Sorry, 10:30 na to. Okay lang. Just to guys, I'm just showing you how it works. This is the 10:30 candle. So, once again, dalawa yung candle na pwede yung entryhan. 9:30 tas 10:30 candle. 15 minutes time frame. So, this is Bitcoin. We wait for the breakout. Yan. You guys see this? Malaki yung movement ng blue. You go sell. Market. SL. DAP to TP. Talagang ano lang to guys. Mabilis ang setup lang dapat to. Ayun, puta. Isa pa. Diba? So, we wait for the next day again. For the next day setup. So guys, once again nakakatatlong TP hita tayo. Medyo madaming SL. But bawi naman lahat yung kasi 3RR or 2RR yung entry natin. Wait lang. 9:30 candle muna tayo. So sabi ko, dalawa yung pinaprovide ko sa inyong opening eh. 9:30, 'di ba? Ito yung candle ko for the 9:30. Yan. Now, 1 minute guys, sobrang pangit. So I'm going to move sa 3 minutes. Okay, ganun lang siya guys. If like yung candle nyo sa 1 minute is ganito, move. Ibang time frame, 3 minutes. You wait for the breakout, you buy. Tingnan natin Feel ko ma-SL lang tayo dito. SL nga. Now guys, did you know that meron pa kayong other ways to play with orb? Kaso guys, risky na to ha. Eto guys, I'm going to show you the opposite side ni orb. I'm not opposite side but rather how can you play with orb?
Ang tinuturo ko kasi is that orb, okay? 'Di ba it has its highs and lows? 'Di ba ganito nangyayari kay orb minsan? Na-SL tayo. Tama? Nagamit nyo na tong taas. So, yung taas na yan, that is a no-no na. Wala na. Bawal na gamitin. Nakapag-long na kayo dyan. Kaso na SL na kayo, di ba? Pero guys, did you guys know that pwede nyo gamitin tong baba? Pwede pa kayo mag-short dyan. Kapag lumagpas. And that is going to be your last chance. So, technically, in a single day, pwede kayo mag-entry sa New York session ng 9:30 ng twice. Bakit twice? Kunwari, ito yung 9:30 candle, umangat. Makapag-long kayo dito, SL kayo dito short. Pero guys, sinasabi ko na sobrang risky nito. Kasi what if ganito gawin ng market? Pero guys, I'm just giving you an idea on how can you play with orb. Sir Snow, bakit pwede yung ganyan? Once again, we are referring to orb as the opening range. So, itong range na to, nilalaro natin. Okay? Lalaroin nyo yung range na yan. So, tingnan natin. Ito, na-SL ako dito, di ba? Bumagsak siya dyan. Tingnan natin ha, isi-short ko siya. 2RR, kahit pa paano. Isi-short ko siya. Sell. SL sa taas, TP dito sa baba. Pakita ko lang guys. Tingnan natin ha, if mag-work yung sinasabi ko. Di ba? Sabi ko sa inyo, risky. Pero guys, actually, before, pag nag-observe ako ng market, nag-work siya. So, I'm just giving you guys an idea na pwede siya mag-work. But, pinapakita ko din sa inyo yung reality that the more concepts that you are going to have with your orb, madadali kayo. So, question, Sir Snow, should we use orb? I-backtest nyo muna for you guys. Nakakita na tayo so far ng ilang TP hits. 3 TP hits, diba? Ilang losses. As of 5. And we are trading gold that time. So, this is the 9:30. I mean, this is that. Eto guys, tingnan nyo to ha. Let me explain something to you guys. Sabi ko nga, dalawa entry nyo. This is the 9:30 candle. Okay. 9:30 candle yan ha. This is the 10 a.m. candle. This is the 10:15 candle. This is the 10:30 candle. Isa pa, meron pa akong second entry model. We watch. 3 minutes, pangit yung chart eh. 3 minutes guys. Wala, delayed ako, na-late ako. Kapag nag-buy ako dyan, hindi na ako mag-expect guys sa pagka ganyan kataas. Wag na, iwanan nyo na yan. Diba? Na SL. Gumana siya. Kaso na SL ako. But still, okay lang. But yeah guys, my point being is that orb, sobrang sarap niyang pakinggan na ganyan lang kadali yung orb. But in terms of its effectivity, sadly, it does not work for me. Pero I am still teaching this because it works for others. Meron ako nakikita sa TikTok, no, na there's this trade there na ginagamit si orb sa gold. And actually, nagugulat ako yung win rate niya. Okay. Like 50-60% win rate siya actually. Pinapakita niya lagi yung ano niya. Na tinitrade niya lahat ng session. Asian, London, and New York. And kinukuha niya 15-minute range. Kaso yung entry niya medyo aggressive. Pag nakita niya lumabas, ayun nga, instant siya na buy or long or short. Like, hindi na siya nag-antay ng retest or whatever. Okay. And ayun guys, no, I hope that you guys have learned something from me this time. This is Orb, by the way. And last one tayo. For familiarity lang. Oops. 9:30 candle tayo for entry, di ba? Pagka nag-TP na kayo sa 9:30, wag na kayo mag-entry ng 10:30. Matadali pa kayo. Yan. Ito magandang candle, malaki. By the way guys, sa orb, mas maganda, mas malaking candle. Kasi, if kukuha kayo ng range ng malaking candle, it means that there are really volumes. And gusto kasi natin reason, guys, the reason ba tayo nag-orb is that
sinasabayan natin yung galaw ng market. It's like riding the wave. And yung wave kasi na gustong gawin ng mga smart money kapag kaganyan is that gusto nilang pabagsakin. That is why kaya pag nagkakaroon ng breakout, doon tayo sumasabay. Yun yung theory ha. That's the explanation sa online. So this is that 9:30. 3 minutes tayo. So we wait for that breakout. Walang breakout pababa. Okay lang. Ops, walang breakout ha. Wala pa. Dito I was late. Sorry. So, di ba kita nyo, tumagos siya palabas. And yes, guys, even though ganyan lang kanipes, yung ganyan, short na yan. For me, short ko na yan. SL ko dito. TP ko times 3. Sana mag-TP naman to, no? Para lang at least makita nyo guys that orb could work. But actually, iba guys, alam nyo kung paano sila nag-trade ng orb. SL nila mas makapal pa. Like that. Tas ito, 1:1 RR. May ganoon ako nakita nagtitrade ng orb. And TP hit tayo, di ba? Bago siya bumalik dito sa loob. Now, isa pa. So may mga TP hits naman ng orb. No, hindi naman siya yung like yung useless like na low win rate naman yung search. No, hindi naman. Magti-TP pa din kayo sa orb. Ang sinasabi ko nga, hindi nga siya perfect. Wala namang perfect na entry, di ba? And mahaba tong video na to kasi hindi ko naman siya balak i-split pa into orb series. Walang series si orb. Simple concept lang ni orb eh. 9:30 candle. Pangit. Ay, hindi. Charot. Isa pa. 9:30. This is 9:30. Ayan, malaki candle. Ito, by the way guys Bitcoin to. And mukhang it works din kay Bitcoin. 1 minute. Ayan, maganda yung mga 1 minute candle niya. So, good sa with this one. FVG lang guys. Oops, hindi pa yan counted. Paano to Sir Snow? Go nyo na yan. SL, TP. Angat ko lang ito ng konti SL ko. SL. Ngayon guys, ito, yung nangyari dito. Okay? Reversal. So, CRT. Okay, that's the CRT by the way, guys. No? And if hindi nyo para papanood CRT entry ko, go na guys. Na-upload ko ng series yun. Ayan, 10:30 candle guys. Last chance for this day. Sana mag-take profit it tayo. Yun guys, ganun po natin ginagamit si orb. Dalawang time. Ayoko nagtitrade ng London and other, isa pang FPG pababa. Okay na ako dyan. Sell, SL dito. TP, yan. May SL ako bago siya bumaba. So, ngayon, babansin nyo yun, lagi tayo na SL bago siya bumaba. So, let me give you guys some tips. Ako kasi guys, manipis talaga ako mag-SL. But for the beginners, I would not suggest it, no? Nakakita kayo ng breakout. Ikaw, Sir Snow, saan ba dapat talaga yung best for you na SL? Dito guys, sa tuktok lagi. Okay? Sa tuktok, like, kahanap kayo ng area na parang, alam nyo yun, di ba sa market structure, meron tayong ganito. Yung mga lows na ganito, mga swing points. No? Diyan dapat kayo naghahanap ng SLs. Ganon ako lagi. Nung beginner ako. But ngayon kasi, ang habol ko talaga guys, aminin ko, is RR. No? Yun na yung parang tumatak sa akin RR eh. So, yun yung habol ko. Kahit na low, kahit na prone ako sa SL, pag nakadali kasi ako ng magandang RR, yung talo ko, bawi lahat. O, diba? Hindi nyo lang guys ng makapal na SL talaga. And TP hit. Yun. So, if you guys are going to play with orb, once again, remember, nabanggit ko na din to sa sessions ko before that sessions, to be specific, New York session, really volatile. So, if you're going to have a tight SL, expect the worst. So, if you guys are going to play with it, no, pwede nyo naman kasing i-kapalan SL nyo. Tingnan natin kunwari magto 2RR ako. Kunwari lang nag 2RR ako. Marireach na kaya 2RR ko? Mukhang hindi
naglaro siya, nagranging siya. Ayun, na-reach niya naman niya. So guys, yun na lang yung masasabi ko. So Sir Snow, ano yung mabibigay mo sa aming tips, no? Kapag ka nag-orb kami. First tip ko is that continue. Kahit na mukhang madaming SL. By the way, ito Bitcoin magkasunod to nag-trade tayo. May mga TPH din tayo Hindi tayo puro SL ha. So, continue kahit na mukhang madaming SL. 2, lakihan yung SL. Lakihan SL. 3, wait for the best breakout. When we say the best breakout, yung nag-FBG siya palabas dun sa range na in-establish natin. That's the best breakout for me. And 4, use large candles as basis. Tingnan nyo to. Yung 15 minutes candle natin here, malaki. Ayan, malaki. Mas maganda yung mga malalaking candle because it really shows you that there is volume. When we say volume, talagang tinetrade yung Bitcoin by that time. Last na nga. Natutuwa din ako Puro TP tayo so far. Adjust lang natin SL, kakapalan natin. Oops. Ito yung 930 candle. Hindi pa naman tapos. So, pwede pa rin gamitin yung range niya, okay? 1 minute, bagsak. Kaso, ito for me pangit to. Pangit yung candle. So, pagka ganyan guys, gusto ko talaga yung malaking candle Baka hindi ko ito i-trade. Si 1030 candle lang iti-trade ko. 1030 guys. Isa pa. Ito, ganito yung mga gantong candle na hanap ko Walang good candle. So, paano yan, Sir Snow, if walang good candle? Di no trade. Pero sige, let's assume that you guys are going to trade this 930 candle. How are you guys going to trade it? Punta kayo 1M, wait for a breakout to the either side. Meron na ba breakout? Basta may sumilip lang palabas sa linya na yan. Like nag-FBG palabas. Dapat ganon, FBG, hindi pwedeng weak hindi pwedeng ganito. Yan, kita nyo yung ganyan. Yan po yung tutukoy ko na na strong. No? Kasi usually yung ganyan, nagpo-form yan ng fair value gap. Nag-iiwan yan ng fair value gap. So, market, SL ko, laki nga natin ng kaunti, diba? Yan. TP ko siguro 1 RR lang. Or 2 RR pwede. Na-SL tayo. So, na-SL tayo. Kasi na-SL tayo. Like, there's no other explanation for that. No. Now, tingnan natin yung 1030. Like, kasi alam ko na may mga pasaway pa din dito na iti-trade to. So, gusto ko ipakita sa inyo na malay nyo, nag-work din pala. Kahit na ganyan yung candle, kahit na pangit, di ba? Kasi still, that is still a range. Range pa din naman yan. Wait natin So, SL tayo sa una. Oops, wala yan. Hindi yan orb. Yan ang orb. Oops, wait. Dapat yun mismo, doon ako nag-entry mismo. Yung saktong pagbagsak niya ng ganyan. Pagka-close SL ko dito lang. Yan, TP ko dito. Yan, tingnan natin. SL pa din. So, bakit ba dapat hindi nagtitrade kapag ganun yung candle? Kasi guys, this is a doji candle. Na-discuss ko na to. This is a candle of indecision. Mahirap si market makapag-decide kung saan niya gusto mapunta pagka ganyan. Okay. So in guys, I have told you guys everything that I know about orb. Siguro question na lang, sir, should we use the orb? Up to you. Pinakita ko naman sa inyo yung parang counting statistics niya. Sinilip natin siya in a realistic way na sinasabi ko nga na hindi siya lagi nagtitipi. But yeah, up to you pa din guys kung paano niya po siya gagamitin. Okay? Risk management pa din naman ang pinaka-important dyan. So once again guys, thank you and see you sa Fibonacci series natin.